Nagulantang kamakailan po ang sambayanan sa kasong kinasangkutan ng isang 15 anyos na binatilyo kaugnay sa pagpatay sa kanyang guro sa Manuel L. Quezon High School sa lungsod ng Caloocan dahil sa pagsita ng kanyang teacher sa kanyang mahabang buhok. Naparipulat din na may impluensya ang fraternity sa posibleng dahilan ng pamamaslang. Nakapanayan po namin ang binatilyo at siya mismo ang nagkwento kung paano niya binalak ang krimen. Nagsabihan po ng teacher ko na magpagupit. Hindi po ako nagpagupit. Kahit nandito ka pa, sinasayang mo lang yung oras mo. Diba pinalis na kita dito. Nagalit. Kasi po ayaw pa pong umalis sa paaralan po namin. Dito sa Yakap Bata Center ng City Social Welfare and Development ng Caloocan City, pansamantalang nakadetine si Kaloy, hindi tunay na pangalan. Produkto ng broken family si Kaloy, lumaki sa poder ng kanyang tiyahin mula pa noong siya ay 1 taong gulang pa lamang. Masakit sa akin na nabalitaan na katulad ng nangyari sa kanya ngayon. Yan, hindi naman yan ang tinuro ko sa kanya. Sa aking panayam kay Kaloy, sinabi niyang hindi raw niya nais patayin si Teacher Chody. Balak lang daw niyang takutin ito. Bala ko lang po sana dun sa baba po ng likod. Dito lang po sa Kaso po yung hampo, napababa na yung gulong. Nandito na po sa taas. Napasaksak po. Hindi ko naman po talaga sadyang mamatay po yun. Wala rin daw manong nag-utos sa kanya. Siya ang mag-isang nagplano at gumawa ng naturang krimen. Bakit mo naisip na abangan siya nang dahil lamang sa simpleng usapin ng buhok at yung sinasabi mong pagpapahiya sa'yo? Parang nainis na po ako sa kanya. Nagano na po ako, nag-isip na po talaga ng parang masama. Ano iniisip mo? Inisip ko na papatayin ko po siya. Ano ang isipang bumabalot sa isang katulad ni Kaloy? Alamin ang kabuuang kwento sa Filon ngayon. Bukas, bago mag-TV Patrol Sabado. Exo. Bakit nga ba kailangan pang ibida sa media ang pagkain ni Pinoy ng hamburger at hotdog sa Amerika? Ito ang tanong ng mga kritikong nagsasabing gumigimik lang ang Pangulo para bumango ang imahe sa publiko, lalo't maihahalin tulad ito kay dating Pangulong Arroyo na nabugbog ng batikos nang gumastos ng $20,000 na dinner sa New York. Pero sagot dito ni Presidential Spokesperson Edwin Lasierda, hindi gimmick ang lahat. Sadyang mapagkumbabaan niya ang Pangulo. At nais lang daw igiit ng palasyo na ang pangunahing layunin ng pagbisita ni Pinoy sa Amerika ay ang mahikayat ang mga mamumuhunan sa bansa. Tagumpay naman ang pakikipagpulong ni Pangulong Noynoy Aquino sa mga business leaders sa New York. Dinagdaan na rin ang kasunduan para sa $434 million na pondo mula sa Millennium Challenge Corporation na magbubukas ng oportunidad para sa mga mahihirap sa bansa at para ito ay umunlad. Mula New York, nagpapatrol North America Bureau Chief Jing Reyes. Mainit ang pagtanggap kay Pangulong Aquino ng business community sa New York. Matapos ipresenta ang kanyang economic agenda, hinikayat ng Pangulo ang mga negosyante na mamuhunan sa bansa. I invite you to come see for yourselves what we're doing to make sure that the Philippines is once again open for business. Ikinatuwa ng mga business leaders ang mga hakbang ng administrasyon laban sa korupsyon. May mas malaking pasalubong sa bayan ng Pangulo dahil pinirmahan na ang 5 taong kasunduan para sa $434 million na pondo mula sa Millennium Challenge Corporation. We will do everything we can to help you help yourselves. And I am absolutely convinced, Mr. President, that under your leadership, your country will show great strides forward. We will not abandon the poor to the markets, just as we will not distort markets by means of red tape or crony impositions. Sa Baruch College sa Manhattan, nakapiling naman ng Pangulo ang Filipino community. Pinasalamatan niya ang mga kababayan sa pagre-remit ng pinaghirapang dolyar. He spoke from the heart. Walang kodigo. You know, talagang nakakatawa. Jing Reyes, Patrol ng Pilipino, New York City.
Natupad ang hiling ng UFC champion na si George St. Pierre na makita at makasama sa pag-iensayo ang Pinoy boxing superstar na si Manny Pacquiao. Nagpapatrol, Diane Castillejo. Dinumog ang Johnny Elorde Gym kanina. Hindi lang dahil dito nag-ensayo ngayon si Manny Pacquiao, dumating din kasi ang superstar ng UFC na si George St. Pierre. Nasa gitna ng 3-day tour ng Balls Channel si GSP. Pero nang mabalita ang nagtitraining sina Pacman at Freddie Roach sa Maynila, pinuntahan niya agad. Dumiretso sa locker room si GSP para makita ang kanyang idolo sa boxing. Kumusta pa? Kumusta pa? So is this your first time to meet Manny? First time is one of my idol, you know? It's amazing. Natuwa naman si Pacman sa pagbisita ng tinitingalang welterweight champion ng UFC. Thank you for your support and being admiring. No, thank you very much, and look forward to watch your next fight, and hopefully one day you'll take on Mayweather and knock him out. Hi, my friend. Habang nagmi-meets training sina Pacman at Roach, nakatitig ng husto si GSP. Hangang-hanga sa galaw ng 7 Division World Champion. He's the fastest guy I've ever seen in my life. It's Hands crazy. or feet? Both. Sumunod agad sa ring si GSP. Dati ng coach ni St. Pierre si Roach. Malaki daw ang kanyang improvement sa boxing dahil sa coach ni Pacman. Bising-busy ang Elorde Gym ngayong hapon. Nandito si Manny Pacquiao nag-eensayo para sa kanyang laban kay Antonio Margarito at sa isang sulok, nandun naman ang tinatawag na Manny Pacquiao of the UFC, si George St. Pierre. Bonus sa mga fans na makitang sabay nag-ensayo ang dalawang atleta. Makikisabay si GSP sa training ni Manny hanggang umakyat sa Baguio ang Team Pacquiao. Diane Castillejo, Patrol ng Pilipino. Susunod, eroplano sa Indonesia bumagsak at nagliyab sa gitna ng airshow. At kasalang Robin at Lizelle, hindi pa annulled. Meron ba itong epekto sa naging kasal ni Robin Padilla at Maria Rodriguez? Alamin sa muling pagbabalik ng TV Patrol!